Slim, Focus on Foods with Water and Fiber by Coach Cecil Ranyaga. Good morning, Coach. Coach Cecil, are you in? Andito ka na po. Good morning, Ma'am Lorna. Thank you for viewing. Yes, eto na po si Coach Cecil. Saizil, wait lang ha, kasi hindi ko nakikita yung pangalan mo. Ito ka pala si FB Live. FB, ayan na. Oh, wait ha, wait lang, Sai. Hanapin lang kita. Kasi hindi kita maano. Eto, focus na kita. There you go. Ayan, Ay, good morning everyone! How are you, Sai? Super great! Ayan, i-share ko lang po. Asan na ba yung ating, ayun, share. Share ko lang po yung aking slide. So, amazing and blessed day everyone. Ayan. Nakikita niyo po ba yung aking slide? yes, Coach. Okay. Napakaganda. Thank you so much guys. Ayan. Teka lang po, i-ano ko lang yung, hindi na pala makita yung, okay. So, by the way guys, ayan, I'm Cecil Desiree Ranyaga. And I've been using the products for 8 years. And talagang ine-enjoy ko siya, every single drop of the products. And usually, talagang 8 years na rin namin iniinom ang healthy breakfast, which is the aloe tea and shake. And ang program ko po is weight loss. And nakapag-lose po ako ng 17 pounds. Amazing 17 pounds and 7% na body fats. And my top favorite na Herbalife products are yung ating fiber complex powder. Yan ang bago kong favorite ngayon. And of course, yung vitamins and minerals since day one. Hindi ko talaga siya tinanggal hanggang sa before pregnancy, during pregnancy, and until now na 3 years na po akong nagbe-breastfeeding sa baby ko po, na aking Herbalife baby. Amazingly, because of Herbalife Nutrition, ayan po, nabiyayaan kami ng aming second baby. And I called him talaga na Herbalife baby talaga siya. And kasi pati rin po siya, since nag 6 months old po siya, napatikman ko na talaga siya ng Herbalife products, especially yung shake natin, na ngayon talaga, yun na ang breakfast niya. Since nung 6 months old siya. So, ayan, isa rin na favorite ko rin is yung Herbalife line. Yan, hindi nawawala yan every single day talaga. Hindi ko nakakalimutan yung mga supplements na to. And before Herbalife, ayan, I used to have sedentary lifestyle, poor eating habits, unhealthy diet, and I am a housewife and at the same time, a nurse working sa hospital. So, syempre, hindi natin maiwasan yung mga night shift or yung paiba-iba yung shift natin. May morning shift, may night shift, ganyan. So, sobrang nakatulong sa akin si Herbalife para talaga ma-achieve ko pa rin yung healthy lifestyle ko. And hindi ako madaling madaling magkasakit. And at the same time, kahit na paiba-iba yung shift ko, yung energy level ko, kuhang-kuha ko pa rin talaga. Actually guys, kagaling ko lang po ng night shift from 7 p.m. kagabi, from 7 a.m. And thank you so much kasi yan nga po. Andito po ako ngayon at nag-share sa inyo. And blessed talaga ako kasi nakita ko si Herbalife na solusyon sa mga hindi magandang pakiramdam ko 8 years ago. So, um, syempre ngayon mas naging energetic ako through proper nutrition, balance lifestyle, active lifestyle, and of course through this community support na talagang since day one talaga nakasuporta sa atin para ma-achieve natin yung healthy eat uh, healthy active lifestyle natin. And with these changes na naibigay ng Herbalife sa akin, mas maraming benefits na naibigay sa akin eh. Hindi lang sa akin, pati sa family ko, mas naging healthy po yung habits namin. And at the same time,
marami akong natututunan dito sa community na to. And also, attending trainings talaga, nakatulong siya para mailabas pa yung better version of myself. Ayan. So, enough with my story na. Let's go to our topic na, special topic. Ayan. Okay, ayun. So, ang ating topic for today, ayan, eat more but stay slim, focus on foods with water and fiber. Ayan, napaka ganda ng topic natin today na shinare. Yan po. Ito po ay ginawa po ni Susan Bowerman, our Senior Director Worldwide Education and Training. So usually, kapag tayo po ay balak natin na mag-lose weight, usually ang isasuggest ng karamihan talaga, kahit sa hospital, pag may nagtanong niyan, may naririnig talaga, sabi nila, just eat less. Kain ka ng konti para pumayat ka, sabing ganun. Pero syempre, ang problema niyan, pag kumain tayo ng konti, gugutumin tayo. 'Di ba? Tama naman talaga kahit ako rin nung day one ko din. Nung yung tinatry ko talaga mag-lose weight, kinontehan ko yung kain ko. Talagang hindi talaga kaya talagang gugutumin talaga ako. So, hindi nyo, so ibig sabihin yan, sorry for the for the loud music outside. Ayan. But guys, you can eat more food and take in fewer calories. O, di ba? So, pwede pala tayong kumain ng madami and at the same time, fewer calories pa rin yung may papasok natin sa katawan natin. So, ayan. Ano nga ba? How can you eat more and get food without breaking your calorie budget? So, eto na. You can pump up the volume of the food with water and fiber, all of which can help you up without filling you out. So, kaya most of us talaga ng mga coaches, sinasuggest natin na kumain tayo ng fruits, more fruits and vegetables. Kasi ang fruits and vegetables, they are 80% na water content. And at the same time, yung 20% nutrient packed siya. That's why, mas sinasuggest talaga namin ang fruits and vegetables. Okay. So, tingnan natin to. How to eat more food for fewer calories. So, let's consider the difference of the fresh grapes and yung ating dried raisins. So, yung ating fresh grapes, itong 20, example, 20 pieces of grapes is na equivalent na ng 20 pieces na raisins. They have the same calories actually, guys. Ang maganda lang kasi talaga dito, sa fresh grapes, watery grapes are going to be a lot more filling than the dried grapes. Mabubusog ka talaga kasi nga loaded of water and fiber itong ating fresh grapes. Okay, so nakita yung difference, no? Para sa sila ng calories, pero mas mabubusog ka dun sa fresh grapes. Okay. So, here are the tips and tricks na shinare po ni Susan Bowerman. Ayan. So, yan. I-take note po natin to kasi napakasimple lang po itong mga tips and tricks na to but very helpful talaga siya to achieve our wellness goals. Okay, number 1, double up on vegetables and skip starchy sides at meals. Actually, ito, example ko lang. Yung isang cup of rice, kasi di ba nga carbohydrates yun. Kailangan natin ng carbohydrates, right? Ang isang cup of rice is 200 calories yan. Equivalent niyan, kaparehas niyan, is yung if you eat 10 times of the roasted cauliflower, equivalent din po niya 200 calories. And mas mabubusog ka dun sa may calories kasi mas lesser dun sa cauliflower kasi mas lesser yung calories niya compared dun sa 1 cup of rice dun sa cauliflower. Yan. Another one na tips. Try stacking lettuce leaves or cucumber slice on a sandwich instead of cheese. Ayan. Yung kasing lettuce natin, yung isang buo na lettuce, equivalent nun is 25 calories lang, guys. Hindi mo naman ilalagay lahat yun, di ba? Pag gumagawa ka ng sandwich. Siguro mga 3 leaves or 4 na leaves, di ba? Pero yun nga, para may idea kayo, yung isang buong head ng lettuce is 25 calories only. And of course, yung isang buo naman na cucumber, is only 10 kcal lang. So talagang yung isang buo yan talagang mabubusog ka na at the same time, fewer pa rin yung calories niya. And syempre kung tawag dito,
compare mo dun sa slice of cheese na 100 calories, di ba? So, imagine mo, 25 para siya ka 10 calories versus 100 calories na isang slice lang ng cheese. Napakalaki ng difference. So, yun yung tip number 2. Add lettuce leaves or cucumber slice. Tip number 3, add chopped or grated vegetables to dishes like soups, stews, meatloaf, casseroles, grains, dishes, pastas, and sauces like carrots, zucchinis, yung nakita yung parang pipino dyan sa may picture ng pasta, zucchini ang mga yan, tomato, mga ganyan, broccoli. So, magdagdag tayo ng mga chopped or grated vegetables para mas ano siya, mas mabusog tayo. And at the same time, fewer calories ang may papasok natin sa katawan natin. Okay, next one. Try folding plenty of steamed spinach into an omelette or adding cooked butternut squash to your protein shake. Ah, siguro sa part ng Manila area, no, common itong spinach. Spinach dito sa mga groceries, ganyan. Sa amin dito sa ano, dito sa amin sa probinsya, meron din tayong local version of spinach. Sa mga Ilocano dyan or ano, ang tawag namin dito sisiitan. Actually, marami dito yan. Kaya hindi, actually, honestly, every day, meron at meron talagang spinach sa mga pagkain namin. Lalo kung mahilig kami sa dinengdem, hinahaluan talaga namin siya ng spinach, 'di ba? So helpful siya para mag-fill you up and at the same time dagdag nutrients din sa mga kinakain natin, 'di ba? Okay, so next one naman, yan. Enjoy a salad with light dressing or a brothy vegetable soup as a meal starter. Ayan. Usually, tayo talaga pag nag-start tayong mag-diet, napansin ko rin talaga sa mga iba. Ayan, salad. Pero mapansin mo ang mga dressing nila, yung mga pinipili nilang dressing is matataas sa calories. Ayan. And at the same time, yes, gusto mo mag-lose weight, pero ang mali lang natin is um, matataas yung mga calories yung napipili nating salad dressing. So why not try yung mga light dressing? Ang masasuggest ko diyan, yung kung wala kayo yung ano, yung tawag dito, yung vinaigrette, ganyan. Kahit yung simpleng suka lang sa bahay. Suka, asin, paminta, tapos lagyan mo lang siya ng mga ano, sibuyas, bawang. Consider na siyang light dressing. Okay? And kaya bakit ko rin sinasuggest yung ba't sinasuggest ni Susan Barman yung broth vegetable soup as a meal starter? Para ma-fill up na yung stomach natin. Kasi di ba nga, mas more on liquid kasi pag soup ang inuna natin. Um, inuna natin before natin kainin yung main dish. Okay? Yan. So, mas fewer na yung calories na ma-intake natin, ubusog na tayo, di ba? Kaagad. Yan. And then, next one, turn away from fats and oil since they have no water or fiber in them at all and contribute the most calories to your diet in the smallest volume of food. This is very true. Ayan. 'Di ba sa 10-day discussion natin, discuss doon yung good fats and bad fats. Kahit saan doon, kahit saan doon talaga, talagang mataas pa rin talagang calories ng mga oils. Kaya nga medyo, hindi naman natin totally tatanggalin, pero i-lessen natin ang mga fatty and oily foods. Kung para mas ano natin, para mas yung calories na naka-assign sa atin, piliin na lang natin sa ibang klase ng dish na merong fruits and vegetable na mas lesser ang oils and fats niya. Okay? And another one, eto. Usually, okay, na siya. Usually tayo, 'di ba? Minsan nasasana tayong kulog-kulog or yung tinitimpla na lang siya na shake, 'di ba? Pero ito rin isa ring tips and tips din ito, yung i-blend mo yung shake mo. Kasi napansin mo rin ba pag na-blend siya, 'di ba, dumadami siya. Ganon din sa tiyan natin pag naipasok mo na kasi sa tiyan yung na-blend na shake, mas mabubusog yung pakiramdam mo. Compare dun sa plain lang na kinukulog or yung tinitimpla lang. So, yun. Try i-blend ang shake and add a little air by whipping it up for a while to pump up the volume. Okay. So,
Ayan, I want to share these words of wisdom that motivation is what gets you started, habit is what keeps you going. Guys, be consistent lang dun sa binigay or tinuro sa inyo ng mga coaches nyo. And maging religious kayo. May times talaga na nadadaba tayo dun sa meal plan na binibigay sa atin, pero ah, kaya nga handyan sila para gabayan tayo. So always check your always makipag-communicate sa ating mga coaches, mag-attend sa ganitong klaseng community online, kahit na malalayo tayo, ayan, nagkikita-kita tayo dito sa online para mag-share ng ating mga experiences, ganyan. So, I hope marami po tayong natutunan today. Ayan, and thank you for listening. Back to you, Coach Jessie. Nako, of course, madaming natutunan, Coach Cecil. Ang ganda-ganda ng topic mo today. So, ang daming pumasok sa ating isipan. Ano po? So, you can stay within your calorie limit and eat